kalis ang inyong kakuki. Tayo po ay magwawire ng aking jade kokidama. Yan po. Shoutout kay Papa Bonsai. Bonsayistang lumpo sa kanyang tips sa pagbubonsai at pagwawiring. Kaya ito guys, tingnan ninyo ang aking kokidama. Ang aking jade kokidama. Ayan guys, excited ako na sa wakas ay nagawa ko din ang matagal ko ng balak sa jade kokidama na ito. Ang aking maitim na balak. Sa mga kaplans dito makikita ninyo ang mga hindi dapat o ang mga mali na aking ginawa. Unang subok ko pa lang ito guys, kaya nagpa-tutor tayo sa ating Papa Bones. Ang master ng mga bonsai. Walang iba kundi si Bonsayistang Lumpo. Shoutout sa iyo Papa Bones. Gaya ng mga turo ni Papa Bones, pasensya ang kailangan at kailangan ng medyo matagal-tagal na panahon bago ma-achieve ang minimiting ganda at alindog ng bonsai. Ito nga palang kokidama guys ay iba sa totoong bonsai. Tinatawag itong 4 months bonsai. Ginawa itong tinatawag na moss ball para siyang babalot sa mga ugat ng tanim na siyang dahilan na hindi lalaki sa regular na laki ang tanim. Kahit anong tanim ay pwedeng gawing kokidama. Makikita ninyo sa link sa description section sa baba kung paano gawin ang kokidama, mga tanim na maaring gamitin at kung paano alagaan ang mga ito. So, ayun na nga ang isang pagkakamali mga kaplants. Hindi lahat naka 45 degrees ang pag-wire natin at sobrang higpit po ng ginawa nating pag-wire. At hindi ko po sinunod ang payo ng ating Papa Bones na dapat hindi nagkakating ng mga sanga. Ayun, puro cut ng cut, putol ng putol, kaya wala nang natirang mga sanga. Facing in one direction. Nabali, dude. Hay nako. Kasi po, ang ating jade plant po ay masyadong sensitive. At saka napakalaki po ng mga wire na ginamit ko. Kaya hindi po siya pwede sa ating jade. At saka ayun oh, tingnan ninyo. Putol pa rin ang putol. Putol ng putol. Wala nang katapusang putol ng sanga. Wala nang natira. Tingnan nyo naman. Nakalbo na. Ang hirap guys. Kaya ayan, at least umabot tayo sa dulo. Pero itong mga naputulan ng mga branch na yan, Diyan tutubo yung mga bagong sanga. Yun ang akala ko. Pero, nood lang. Ayan, sabi ni Papa Bones, dapat mag-iwan ka ng isang sanga. Para Oo, pero hindi ko naman sinunod kasi pinutol ko pa rin yung sanga na yan. Branch na to. Oh, shoutout Papa Bones, Bonsayistang Lumpo sa iyong mga tips. Ayan, natapos din. Pinakahuling stem. Hindi siya naputol dahil ginamitan ko siya ng medyo mas manipis na wire. So, since first time ko talagang gumawa nito, siyempre, trial and error. Trial and error talaga tayo. Kaya ang pinakalas na ko gagawin ay aayos ko na yung formation niya, ang ating cascading formation.